Hello guys, udto na naman. Karakana kita. Ang panira ko, yan lang oh. Dilis na tuyo na dilis. Yan, saka noodles. Mahidap talaga palan pag mayong agum. Ayan oh, noodles. Nanay sa katatay. Si Mrs. nga pala nasa nasa ibang bansa. Kaya ang hirap ng buhay. Pagaling mo sa bukid, kung uwi ka dito sa bahay, mag-aasikaso ka pa ng pagkain ng mga bata. Kasi yung mga bata, lagi nakapokus lang sa cellphone. Napakahirap. Pagod na sa bukid. Pagdating dito sa bahay, ako pa mag-aasikaso. Hirap ng buhay pala ng walang asawa. Mapagalon pala na maray. Akala ko magiging maluwag ang buhay ko kasi nag-abroad si Mrs. Hindi pala. Mas lalong naghirap. Mas lalong napakahirap. Kasi trabaho ka ng trabaho sa bukid. Pag uwi mo dito sa bahay, wala. Ako pa rin ang mag-aasikaso. Magluluto. Mantalang noon nandito si Mrs. Pagdating ko, kakain na lang ako. Ito. Kaya ito lang nakuha ko. Yung noodles, saka yung tuyo. Nadalian na eh. Babalik pa ko dun sa bukid mamaya. Maano ako, mapa-shiller ka tong mais na hinarbis. Ang hirap pala ng walang asawa. Kahit sana naghihirap, basta nandyan yung asawa mo, okay na. Kasi at least ganito, hindi na ako magtatrabaho pag umuwi ko sa bahay. Dito pagising sa umaga, masigid palibot, duoton, dadakol dahon na hulog. Samantalang kunyaon si Mrs. Siya na magtatrabaho no. Ano na lang, ako'y nakakape, maka-almusal, punta na ng bukid. Dito, luluto pa ng almusal. Ngayon na wala si Mrs. Luluto pa ng almusal. Kain ng mga bata. Hatid pa ng bata sa school. Hirap. Pero laban lang. Sige lang na sige. Yung lahat naman na ginagawa kong ito sa bukid, para sa mga bata ito. Makapagtapos lang sila ng pag-aaral, okay na. Kahit napakahirap, kakayanin. Ganun ang Pinoy. Kahit may problema, patawa-tawa lang. Noodles.